Taon-taon ay amin pong sineselebrate itong araw na ito. Inaalala namin ang kadakilaan ng pag-ibig ng Panginoon sa atin. At ang ating title po ng ating message, yung ating pong mensahe dito po tatakbo, The Ultimate Proof of God's Love. Bakit yung proof ang kailangan ng Panginoon? Siya Diyos. Pero kailangan pa rin niyang merong proof. At ang proof, sa Tagalog po yun ay ang patunay. Kailangan ito ang ultimate o ito ang pinaka-proof o patunay ng Diyos sa kanyang pag-ibig sa ating lahat. So yung proof na yon, yung patunay na yon, hindi para sa Kanya. Ang patunay na yon ay para sa taong minamahal niya. Sapagkat siya Diyos na hindi nakikilala. Yun nga ang dahilan kaya siya pinako sa krus. Siya Diyos na nagkatawang tao, siya para iligtas ang tao, ngunit ang tao na ililigtas niya ay hindi siya nakilala at dahil hindi siya nakilala, ang mga pinuno ng mga relihiyon ng panahong yon, siyang naging dahilan kung bakit siya namatay sa krus ng Kalbaryo at pinarusahan. Noong panahong yon, yung paglilitis sa Panginoong Jesucristo ay merong 6 na paglilitis sa loob lamang ng magdamag. Imagine. 3 paglilitis sa loob lamang ng magdamag. Ganun katindi. 3 sa Jewish court at 3 sa Romans court. At ito, kaya natin masasabi na yung paglilitis na yon ay illegal sapagkat kailanman ay walang paglilitis sa gabi. Saan man bansa ay wala namang paglilitis sa gabi. Ang paglilitis, laging ginaganap ito office hours sa umaga. At ito ay 6 na paglilitis. Kaya alam natin na ito'y pakana ng kaaway na iniudyok sa mga tao, sa mga leaders, religious leaders, upang ang plano ng Panginoong Jesucristo wag nilang kilalanin upang siya ay pukulan ng mga fake news. Ikaw ay tagapagligtas, iligtas mo ang iyong sarili. Siya ay nagpapagaling ng mga may sakit, bumubuhay ng patay. Bakit hindi niya kayang iligtas ang kanyang sarili? So yan po ang mga binibitawang salita laban sa Panginoong Hesus. At yung mga first time ko na minawelcome ko kanina, ito pong message na ating ihatid, sinisikap ko po na ito ay yung madali lamang maintindihan. Pero inumpisahan ko doon sa paglilitis na yon. Na yung paglilitis na yon, yun ay sham o yun ay hindi totoong paglilitis, yun ay illegal na paglilitis ang ginawa sa kanya. And finally, siya ipinako sa krus. Nang akala ng kaaway ay nagtagumpay siya. Pero yun ang katagumpayan ng Panginoong Jesucristo para sa ating lahat. Bakit patunay? Dito po sa John 16, verse 7, hanggang verse 9 lang po tayo. So titingnan natin dito ang Panginoong Jesucristo ay nangusap at ipinaliwanag niya ang tungkol sa banal na Espiritu, Holy Spirit. Bangitin niyo pa muli ang pangalan niya, Holy Spirit. Okay, mas malakas pa doon. Mas malakas pa doon. Tayo ay nasa era ng Holy Spirit. Si Jesus wala na dito physically. Siya nakaupo sa kanang trono ng Diyos. Siya nananalangin para sa atin. He ever lives to intercede for us para tayo ipanalangin. At ang pangalan niya ayon sa Revelation, tabi po doon, siya ang the Amen, the faithful, and the true witness. Kapag tayo po ay nananalangin at sinabi natin, in Jesus' name, si Jesus nandun sa kanang trono ng Diyos, sasabihin niya, Amen, Father. Sasabihin ng mga ng Father God, granted. Kaya yung ating panalangin ay binigyan tugon ng Panginoon, binigyan kapangyarihan ng Panginoon, dinidinig ang ating prayer, hindi dahil sa ating kabutihan, hindi dahil sa ating kabaitan, kundi dahil sa ginawa ng Diyos ang hindi natin kayang magawa, ginampanan niya sa cross ng Kalbaryo.
So ito po ang sinabi niya tungkol sa Holy Spirit na napakahalaga. Ang goal ng salvation, ang Holy Spirit manahan sa atin. Manahan. Kaya ang pangalang ibinigay ng angel sa Panginoong Jesucristo noong Christmas Day, first Christmas Day, ang ipapangalan sa kanya ay Emmanuel. Yung L, para po yung El Shaddai, mga ganon. Ang L, ibig sabihin deity, o God. Kaya, sabi doon, Emmanuel, with man is God. With man is God. Kaya, tayo ay naging templo ng banal na Espiritu nung tanggapin natin ang Panginoong Jesucristo. So we became the temple of the Holy Spirit and teaching begins. And yung pag-guide ng Panginoon sa atin, nagsimula nung matanggap natin ang Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Bakit kailangan natin yon? Sapagkat ang kasalanan at ang kabanalan hindi pwedeng magsama. So tayo pong lahat ay makasalanan. Sino po ba dito ang walang kasalanan? Pakitaas po ang kamay ng walang kasalanan. Wala pong mga has na magsinungaling sa harapan ng Diyos. Sino po rito ang makasalanan? Pakitaas po ang kamay. Yun po sabi sa Bible, all have sinned and fall short of the glory of God. Ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya kung titingnan po natin, yun ang mga things in common sa atin, na hindi tayo dapat na indifferent sa isa't isa. Hindi tayo dapat na nagmamalaki, I am better than you. Mas banal ako sa iyo. Pagka yung kasalanan ginagawa ng isang tao, ay hindi mo ginagawa, at yun ay nagagawa ng ibang tao, ikaw napakabilis mag-accuse. Magbilis kang i-put down ang mga may kasalanan. Kasi may kasalanan siyang hindi mo ginagawa. Nagnakaw siya, ikaw ay hindi magnanakaw. Nagsinungaling siya, ikaw ay hindi nagsisinungaling kailanman. Ngayon lang. Kaya itong kalimitan na kahinaan ng tao. Kaya ang Panginoon, ang kanyang way para tayo ay kanyang baguhin, para tayo ay mag-mature, para tayo ay maging handa for the greater task ng Panginoon, ay ang Holy Spirit. Tayo naniniwala sa iisang Diyos, Diyos Ama, sabi niya, Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Naniniwala, hindi tatlong Diyos. One God in three persons. At marami sa inyo may mga kalituhan tungkol dyan dahil nakarinig ng ibang mga aral tungkol sa ibang relihiyon. Ito ang mystery ng Panginoon. Ito ang tinuro ng Panginoong Jesucristo. Baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you. Yan ang kanyang itinuro. Sa kanya nanggaling ang teachings na yon. Sa kanya nagmula ang teachings na yon. Nevertheless, sabi ng Panginoong Jesucristo, nevertheless, I tell you the truth. It is to your advantage that I go away. For if I do not go away, the Helper will not come to you. But if I depart, I will send Him to you. Tingnan niyo po. Tingnan niyo po ito. If I depart, ang ibig sabihin niyan, habang ako'y buhay, sabi niya, ang Holy Spirit, hindi nasa lahat. Hindi sumasa lahat. Hindi kami pwedeng magsabay ng Holy Spirit. Kinakailangan muna ang cleansing power ng blood ni Jesus. Kinakailangan munang tayo'y pagbayaran niya, tubusin niya tayo sa ating mga kasalanan upang tayo maging qualified ng Holy Spirit manahan sa atin. Hindi automatic na sasabihin, si Lord ay hindi magician. Sabihin niyo ngayon? Sabihin, magbago kayong lahat. Prang! Hindi po. Kahit anong sabihin mo, baguhin mo ako, Lord. Kantahin mo, puso ko'y baguhin mo, O Diyos. Kahit anong gawin mo, decision mo ang pagbabago. Yung pagtanggap mo sa Kanya ng buong puso ang magpapabago. Ang pagkilala mo sa Kanyang banal na kapangyarihan ang magpapabago. Tulad ng sinasabi ko, it is to your advantage. So yung advantage sa inyong ikabubuti ang ako'y umalis. I tell you the truth, it is to your advantage that I go away, na ako'y mamatay, na ako'y bumalik uli sa langit sa piling ng Ama. It is to your advantage na tapusin ko na ang aking earthly ministry.
Nasa advantage position tayo ngayon. Ulitin niyo sinabi ko, nasa advantage position. Kasi nagampanan na ng Panginoong Jesucristo. Yun ang pinakahuling, sinabi niya, yun ang pinakahuling salita niya bago siya nalagutan ng hininga, naganap na. Tetelestai. Sa wikang Hebreo, tetelestai. Ibig sabihin nun, naganap na. It is finished. It is the finished work of the Lord. Itong dito tayo nananangad, itong ating tinatayuan, at hindi tayo dapat bumitaw sa pananampalatayang yon. It is the finished work of the Lord. Sabi mo sa katabi mo, wala ka nang magagawa. Nagampanan na. Ang religion, pwede nating isummarize into one word. Do. May gagawin ka, may ritual, may ganitong gagawin, may kautusan. So pag hindi mo nasunod, napahama ka na. Ititiwalag ka. O hindi ka naligtas. Yun ang relihiyon. Pero ang Christianity ay pwede nating isummarize into one word. Done. It is the finished work of the Lord. Done. Tetelestai. Natapos na. Naganap na. Purihin ang Panginoon. Amen. Nevertheless, I tell you the truth. It is to your advantage that I go away. Sa inyong ikabubuti, ang ako'y umalis. Sa inyong ikabubuti, ang ako'y mamatay. Sa inyong ikabubuti, ang ako'y ipako sa krus. Tanggapin ko ang lahat ng parusa. Sa inyong ikabubuti, ako'y mamatay at mabuhay na maguli. Sa inyong ikabubuti, purihin ang Panginoon. Sa ating ikabubuti, ang lagi nasa isip niya. It is to your advantage that I go away. If I do not go away, so meaning, yun ang kanyang goal. Yun ang kanyang objective. Ang objective niya, magampanan niya, at ang Holy Spirit, ating makasama. Di ba? Tignan nyo, doon sa sinabi kong yun. Meron ba sa inyong nakadaman ng kalungkutan doon? Tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo matagal ng panahon. Tapos kasama mo siya. Tapos ikaw ay codependent sa isang kasama. Codependent ka sa isang kasamang tao. Siya ang namimiss mo, siya ang gusto mo laging kasama, siya ang kausap mo, siya ang kahuntahan mo, siya ang kamarite, siya ang kakwentuhan mo. Pero ang Panginoon na naandyan sa ating puso, hindi natin siya napapansin. Sabi ko nga minsan sa aking pakipag-usap sa mga tinetrain ko, pag ikaw ay nag-meet kayo sa Starbucks, may perang kaunti, okay, inubos na sa Starbucks. O nag-meet kayo sa Jollibee, kumakain kayo. 15 minutes, 30 minutes na kayo nag-uusap, hindi nyo pa minimension ang Panginoon sa pag-uusap. Kumain na lang basta na. Alam niya, ang unang-unang dapat gawin ng mananampalataya ay mag-pray ng pagpapasalamat. Sapagkat ang lahat ng bagay sa Diyos nagmula. Kaya pag hindi natin siya napapansin, doon nagsisimula na ikaw palayo ng palayo. Hindi mo na nararamdaman, malayo ka na sa Panginoon. Kaya ganito, tinan nyo. Pero siya ay hindi lumalayo. Naandyan pa rin, ang pakiramdam mo lang, malayo. Pero sabi niya, hindi ko kayo iiwan, ni pababayaan man. Ako'y kasama nyo, maging sa huling sandali. I will never leave you nor forsake you. I am with you till the end of the age. Ang pangalan ko'y Emmanuel. With man is God. So, sabi niya rito, it is to your advantage. If I do not go away, kung hindi ako mamatay at mabuhay na maguli, the Holy Spirit will not come. But if I depart, I will send Him to you. Now, tinan nyo, mga minamahal ng Panginoon. And when He has come, pag siya'y dumating, He will convict the world of sin and of righteousness and of judgment. Of sin, because they do not believe in me. So ang sin mananatili sa isang tao who does not understand, sa isang tao na hindi niya nauunawaan ang kanyang pananampalataya o yung ginawa ng Panginoong Jesucristo, yung hinihintay ng Lord na response. Amen po ba tayo doon, mga minamahal ng Panginoon? Naranasan niyo na ba na
kayo ay merong minamahal, pero iba ang kanyang pinagtutuunan. Huwag na kami taas ng kamay, baka ako'y mapaiyak. Pero, tingnan nyo, ang Panginoon, mahal na mahal niya tayo. Mahal na mahal niya tayo. At sa kanyang pagmamahal na ito ang titingnan natin mamaya-maya, yung sacrifice na ginawa niya, so that we will believe Him. Kaya ang kanyang unang patunay ay pinatutunayan niya rito na siya anak ng Diyos, Son of God. Yun ang una. Yun ang unang-una nating to prove. Ito ang proof. Ito ang patunay that Jesus Christ is the Son of God. Why? So we will believe. Pagka hindi tayo aniwala, ang sin will remain in us, mananatili sa atin. And there is no way that we can get to heaven. There is no way na tayo ay pag binawian ng buhay, yung ating kaluluwa, makapasok doon sa kaharian ng Diyos. Mga minamahal ng Panginoon, bagamat gano'n ang sinasabi ko, ay hindi mahirap. Pinadali ng Panginoong Jesucristo ang kaligtasan natin. Ginawa niyang simple. God is a simple God, na meron lang siyang simple requirement sa atin. Tayo ang masyadong complicated ang buhay. Kumbaga sa FB, incomplicated. Dati in a relationship. Pagkatapos ngayon, complicated. Ginagawa natin complicated ang ating relationship. When the truth is, simple lamang ang gusto niyang relationship. Ang gusto lang natin, we will believe. Why? Walang makakaplease sa Diyos. Walang makapagbibigay kaluguran sa Diyos. Maliban sa tayo ay manalig sa Kanya. But without faith, Hebrews 11:6, but without faith, it is impossible to please Him. Because he who come to Him must believe that He is, and that He is a rewarder of those who diligently seek Him. Isisik mo ba ang nakikita mo? Di ba ang sinisik mo ay yung hindi mo nakikita? Amen po ba tayo doon? Kaya sabi rito, but without faith, it is impossible to please God, to please Him. For he who comes to Him must believe that He is, and that He is a rewarder of those who diligently seek Him. Binibigyan kantimpala ng Diyos, Tagalogin natin. Okay. At hindi kinalulugdan ng Diyos ang hindi nananalig sa Kanya. Alam niyo kung bakit? Sapagkat iginagaya siya sa dyablo. Kasi ang dyablo ang sinungaling. Ang God is truth, katotohanan. Kaya sabi niya rito, hindi kinalulugdan ng Diyos ang hindi nananalig sa Kanya, hindi nagtitiwala sa Kanya, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat maniwalang may Diyos at siya nagbibigay gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Kaya, tinutulungan tayo ng Diyos dito sa ating human mind, sa ating kaisipan. To see is to believe. Hindi mo ba tayo hanggat hindi natin nakikita, hindi tayo makapaniwala? To see is to believe. Sa God, believe and you will see. Kaya tinanong, nasa ibang level na. No longer to see is to believe. Nasa ibang level. But believe and you will see. Iba ang practice sa heavenly. You believe and you will see the goodness of God. You believe and you will receive the promises of God. You believe and you will be saved. Pero dahil tayo mayroong mga religious way at tinuro sa atin nung maliit pa tayo, nung bata pa tayo, we keep on comparing. Kino-compare natin nang hindi pa natin binibigyan pagkakataon. Sabihin niyo yung word na yun, bibigyan pagkakataon. Bibigyan mo pagkakataon. Nang salita ng Diyos, maging buhay sa puso natin at may pamuhay natin. At ito ang purpose, ito ang proof, ultimate proof, patunay. Ano yung patunay na yun? Ang kanyang kamatayan. Pinatunayan niya na siya anak ng Diyos. Dito sa Romans chapter 1 verse 4. And declared to be the Son of God. Tignan niyo to. Sabay-sabay po. And declared to be the Son of God with power, according to the Spirit of holiness, by the resurrection from the dead. Yung kanyang muling pagkabuhay mula sa kamatayan, yun ang patotoo. Truly, He is the Son of God. Yung kanyang sinabi, nangyaring lahat. Yung kanyang sinabi, totoong lahat. Therefore,
Ang lahat pa ng ibang aral ng Panginoong Kristo, lahat ng itinuturo niya sa atin, principles, godly principles na itinuturo niya sa atin, we must observe para sa ating kabutihan, para sa ating ikatatagumpay. Amen po. Para sa ating fruitful na buhay, fulfilled na buhay. Alam niyo yung fulfilled? Yung buhay na may kabuluhan, yung buhay na may fulfillment. Maraming pera, hindi fulfilled ang buhay. Pero nais ng Panginoon, maging fulfilled ang ating buhay. Sa Tagalog, at sa likas na kabanalan ng kanyang espiritu, ipinahayag siyang anak ng Diyos sa pamamagitan ng makapangyarihang gawa. Sa pamamagitan ng makapangyarihang gawa. Isa pa, laksan natin. Mamagitan ng makapangyarihang gawa. Ano yun? Ang kanyang muling pagkabuhay. Yung makapangyarihang gawang yun ang patotoo. Na lahat ng kiniklaim niya ay totoo. Sabihin mo, si Jesus ay great teacher. Hindi pwede. Hindi pwede. Minsan may nagsabi sa kanya, good teacher, what must I do that I will inherit eternal life? Sabi niya, why do you call me good? Only one is good, and that is God. Binalik niya doon. Hindi siya great teacher. Nakatulad ng kiniklaim ng ibang mga religious group na siya ay great teacher, he cannot be. Hindi siya pwedeng moral authority. Sabihin, moral authority? No, it cannot be. Hindi pwedeng si Jesus, yun ang kanyang kategorya. Hindi siya pwedeng religious and ethical teacher. Parang yan ang sasabihin, pwedeng piliin ng iba, siya ay prophet of God. He cannot be. O man of God, he cannot be. Hindi pwede yung choice na yun. Erase lahat yun. Lahat ba yan? Great teacher? Moral authority? Religious and ethical teacher? Man of God? Hindi pwede. Alam niyo kung bakit? Sapat tinatanggap niya ang pagsamba. Sinabi niya, siya'y Diyos. Paano ko yung sabi niyo, si Pastor, bawat sinasabi, naiintindihan ko, ang galing mag-preach. Sabi ko, by the way, ako po si Pastor Jesse at ako po'y Diyos. Anong gagawin niyo? Baka magtatayuan na kayo dyan. Diyos pala. So, si Jesus, sinabi niya yon, si God. So, hindi pwede yung mga choices niyan. He claimed, I am God. Kinlaim niya. At ang worship, tinanggap niya. Sila Peter, pagka siya ay sinamba, huwag niyo akong sambahin. Pag yung angel, sinamba, huwag niyo akong sambahin. Ako'y servant din, katulad mo. Pero si Jesus, tinanggap niya ang pagsamba. Kaya ito lamang ang choices mo sa Kanya. Siya ay manloloko. Siya ay mentally unstable o maluwag ang tornilyo. At ang pangatlo, He is God. Siya Diyos. Yung iba pa, hindi pwede. Hindi pwedeng manloloko ang nagsasabi lagi ay katotohanan. Hindi pwedeng mentally unstable na ang kanyang itinuturong mga principles ay full of wisdom. So, ang choice lang na meron ka, Jesus Christ is God. Amen po. Kaya hindi pwedeng siya isang propeta ng Diyos. Hindi pwede. Amen po. Dahil kinlaim niya na siya ay God. Yun ang reason kaya siya ipinako sa krus. At nung panahong yun, napakarami na kiklaim na siya God. Napakadami. Hanggang ngayon naman di ba? Hello, nandiyan ba kayo? Meron ba, di ba? The appointed Son of God, di ba? Kiniklaim na siya God. Pag-aari ko ang buong mundo, di ba? Narinig niyo na ba yan? Hindi pa. Narinig niyo na? Okay, di ba? Kiniklaim na siya God. Hanggang ngayon, etong kaibahan ni Lord Jesus. Kinlaim siyang God. Pero sabi niya, maya-maya lang sabihin ko sa inyo, ang patotoo. Kasi tinanong siya ng mga religious leaders, sabi niya, what sign do you show us since you do these things? Ano maipakikita mo sa aming sign? Ginagawa mo rin lamang ang mga bagay na ito. Ano mapapakita mong sign? Ito ang sabi ng Panginoong Kristo. Jesus answered and said to them,
destroy this temple, and in 3 days, I'll raise it up. Ano? Magagawa mo itong templong ito. 40 years namin ginawa itong simbahan na ito. He was not talking about the building. Because tayo ay temple ng Holy Spirit. Kung ano si Jesus, yung pinagkaloob niya sa atin yun. Temple of the Holy Spirit. Tayo ngayon ay temple ng Holy Spirit nang tayo manalig sa Kanya. Siya ang ating kuya, siya ang panganay. Totoo ba kayo doon? Gusto niya tayo magkaroon ng ganong klaseng closeness sa Kanya. Now, sabi niya rito, ito sabi ni Jesus, destroy this temple. Ibig sabihin niyan, I will prove to you. Patayin niyo ako at ako'y mamamatay. 3 araw akong mamamatay. Sa 3 araw, mabubuhay ako muli. Sinabi niya yon. At nagampanan niya yon. Nagampanan ng Panginoong Jesucristo. Tama. Hindi dapat na bumaba, humina ang iyong pagtitiwala sa Kanya. Sa Kanya dapat ang tiwala at hindi sa tao. Ang iyong dependency, hindi dapat sa tao. Yung codependency, yung pag wala ang taong ito, hindi ka na masaya. Nalulungkot ka pag wala ang taong ito. Hello, nandiyan ba tayo? Okay, best friend na, pag wala ito, hindi ka masaya. Pag nasa church ka, hinahanap mo ka agad, nasa ba si Bess? Ayun, kanino pa kita hinahanap. Uy, mabuti nga, nandito, magkatabi tayo. Makikinig tayo ayos tayo, high five. Si Lord, kaya siya nananahan sa atin. Ang gusto niya ay intimacy. Intimacy. Pero ang tao, gusto niyang ka-intimate, kapwa-tao. At ang tawag sa intimacy na ito ay sexual intimacy. Pero ang Panginoon, ang gusto niya sa atin, intimate relationship ang gusto niya. Ang nais niya, yung naririnig natin ang tinig niya, yung heartbeat niya, nagagawa natin. Kung saan niya nais na tayo pupunta tayo doon sa lugar na yun. Sa Acts 1:3, tinan ninyo. Napakarami pa niya mga infallible proofs. Yung mga hindi mapapasubali ang patunay. Sabi niya, to whom He also presented Himself alive after His suffering by many infallible proofs, being seen by them during 40 days, manggit na 500 tao yan. Nakakita sa Kanya during 40 days. Kasi kaya pag kayo may namatay, di ba, meron tayong 40 days, di ba, nagpapansit yung mga tao. Hindi nyo kailangan gawin yun. Pero kung gusto nyo gawin yun, bigyan nyo lang ako ng pansit, okay? Pero, being seen by them during 40 days and speaking of the things pertaining to the kingdom of God. 40 days. Matapos siyang mamatay. Kumakain siya kasama nila, nagtatawanan sila, nagtuturo siya tungkol sa kingdom of God, ka-fellowship niya, 40 days. Pinatunayan niya yan. At kung ang mga disciples niya na tinuruan ng truth at saka nasa kanilang spirit of truth at magsisinungaling at susulat ng Biblia na kasinungaling at hindi katotohanan para lamang, minsan tayo ganun di ba? Di ba? Para lang paniwalaan yung kinukwento mo, i-exaggerate mo. Para lang ang kinukwento mo tanggapin o para lang magagawa ka ng istorya, magmamarites ka. Ayan. Para lamang, hindi yung mga disciples niya. Hindi yung mga lingkod niya. Hindi yung ang Espiritu ng Diyos nasa kanila. Why? Sapagkat ang nasa sa atin ay Spirit of Truth. And it cannot lie. The Spirit of Truth cannot lie. Amen po. So many people don't realize na yung crucifixion, yung pagpako sa krus, yung punishment na yun ng mga Romans, yung Roman Empire, na naganap na yun 800 years bago pa ito nangyari sa Panginoong Jesucristo. 600,000, mahigit ng 250,000 ang nakukrusify bago pa nakrusify ang Panginoong Jesus. So anong kaibahan niya sa mga nakrusify? Anong kaibahan niya na tumanggap ng ganung uri ng parusa? Siya lang mag-isa ang nabuhay muli. Purihin ang Panginoon. Siya lang. So, hindi magician si Lord. Hanaping tampay, maniwala ka. Hindi niya gagawin yun. Never. He will not practice witchcraft on anyone.
control, witchcraft. No, He cannot. He will not. He will allow you to believe Him personally, to trust Him personally, based on experience kung yung pagtitiwala mo sa Kanya, nagaganap. Pag nagtitiwala ka sa Kanya, nangyayari. Meron ba kayong listahan ng mga pinag-pray nyo, naganap? Sino sa inyo meron nun? Pakitaas ng kamay. Sige na, kikilitin kita. Sige na. Pagpalain kayo ng Panginoon. Praise God. Salamat sa inyong pagtaas ng kamay, pakikiisa sa akin. Amen po. Wala akong hangad, wala akong prayer, kundi na yung mensahe ng Panginoon maging buhay sa inyo ng mga makikinig na ngayon na nakikiisa sa pag-alaala, sa sacrifice at pag-ibig ng Panginoong Jesucristo, the ultimate love, the ultimate proof of God's love sa ating lahat. Ito po ang ikalawa. Yung una, to prove He was the Son of God. Okay, nangyari yun. Paano proof na yun? Nabuhay siya na maguli. Nung nangyari yun, sabi niya, destroy this temple, on the third day, I will raise it up. Nung nangyari yun, marami ang naniwala sa Kanya. Libo-libong tao naniwala sa Kanya. Ang pangalawa, kaya niya ginawa yun, the reason why He came is to pay for our sins, upang pagbayaran niya ang kasalanan. Sapagkat ang sabi sa Bible po sa Romans 6:23, the wages of sin is death. But the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. The wages of sin, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Nasa Kanya ang buhay. Siya may hawak ng buhay. Sabi niya, I am the way, the truth, and the life. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. So yun mismo ang Kanyang mensahe nung siya ay nagkatawang tao. Amen po. At ginawa niya ito sapagkat kinakailangan may magbayad. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Walang makakaligtas. So, ang ginawa niya, tinubos niya tayo doon. Amen po. Ang kanyang crucifixion ay intentional. Intentional. Hindi yung, bakit ba napako si Jesucristo? Pinagkanulo siya ni Judas. Pagkatapos, yung mga Hudyo, dinala siya doon sa mga Roman court. Pagkatapos, hinatulan siya doon. No. Bakit siya namatay? Pinatay siya ng mga Romans. Pinatay siya ng mga religious leaders. No way. Ang Diyos ay hindi kayang patayin ni inuman. Ito ang sabi ng Panginoong Jesucristo. John chapter 10, verse 17 to 18. Therefore, my Father loves me because I lay down my life that I may take it again. Sa Tagalog, ganun niyo. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. That is a powerful statement. Powerful statement. Pwedeng sabihin ng isang nagmamahal na ama, sabi sa anak, itong bibigay ko sa yung 2 kidney ko. Sabi niya, Tala, ikaw ay magkaroon ng buhay at ako'y kukunin ko uli ang buhay ko. Ialay ko sa yung buhay ko, babalik ko uli ang buhay ko. Wala makakagawa nun. Diyos lamang ang kayang gumawa nun. Mga minamahal ng Panginoon. Kaya sabi rito, I have power. Tignan nyo. No one takes it from me, but I lay it down of myself. I have power to lay it down, and I have power to take it again. This command I have received from my Father. Baka Panginoon. Intentional. Isa pa. Intentional. Talagang sadya. Nagkatawang tao siya, sadya. Bakit kailangan yon? Upang tayo tubusin ang ating kasalanan. Upang akuin ang ating mga kasalanan. Why? Upang ang kasalanan mapawi sa atin. Ang tawag nga sa kanya ay ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Natatandaan niya yun? Pagka nag-pray tayo nung araw sa simbahan, kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Amen. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan. Amen. Tatandaan niyo nung araw yan, ating pinag-pray. Sapagkat dito sa Ephesians 1:7,
Ang sinasabi dito ay redemption o katubusan. In Him we have redemption. Through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. Forgiveness of sin. Why forgiveness of sin? Kailangan upang ang Holy Spirit may pagkaloob sa atin at tayo maging templo ng banal na Espiritu at tayo po ay mamuhay ng para sa Kanya, mailid niya, ma-empower natin ang ating buhay at mapagtagumpayan natin ang kasalanan sa pamamagitan niya, sa kapangyarihang ipinagkaloob niya sa atin. In-empower tayo. In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan at sa gayoy pinatawad na ang ating kasalanan, gayong kadakila ang Kanyang pag-ibig sa atin. Amen po. Mahal na Panginoon. Kayo ba maluwan-luhan na sa kagalakan kung gaano ka kahalaga sa Diyos? Nakakadama ba kayo ng ganon? Sa ating naririnig na mensahe ng tungkol sa kung bakit namatay ang Panginoon. Mga minamahal ng Panginoon, totoong tinubos niya tayo. Totoong tayo ay pinawalang sala. Pero tayo ay meron pa ring temporal consequence. Bigyan ko yung example. Sabi ni Jesus, ang pinalaya ng anak ay malaya na. Okay. Nung ikaw ay nakakulong, halimbawa nakulong ka, drug pusher, o nakulong ka for murder, o nakulong ka sa kulungan dahil sa kasalanan kriminal. At pagkatapos, tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo. Sasabihin doon, ang pinalaya ng anak ay tunay na malaya na nga. Malaya ka na nga ba doon o nasa kulungan pa rin? Hello? Malaya o nasa kulungan? Nasa kulungan pa rin. Dahil that is the consequence of sin. Kaya ayaw ni Lord na tayo magkasala. Dahil pag tayo nagkakasala, nasasaktan natin ang isa't isa. Sino ba naman dito ang gustong siya masaktan? Maliban ikaw ay masochist. Gusto mo ba ikaw ay masaktan? Alam niyo yung masochist. Sinasaktan niya ang kanyang sarili. Kaya, tinan niyo, mga minamahal na Panginoon, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa gayon pinatawad na ang ating mga kasalanan, gayong kadakilang kanyang pag-ibig. Nilinis tayo. Ngayon, katayong hindi karapat-dapat, ginawa niyang karapat-dapat upang ang Holy Spirit matanggap natin dahil kay Kristo Jesus. Amen po. Pero yung consequence, naandoon. Kung ikaw ay drug pusher, kung ikaw ay magnanakaw, kung ikaw ay murderer, kung ikaw ay sexually immoral at pagkatapos ay hindi matanggap ng iyong asawa, tapos ay nagkahiwalay kayo dahil doon, o siya ay sexually immoral, nagkahiwalay kayo dahil doon. Kaya ayaw ng Lord na tayo ay magkasala sa Kanya at magkasala sa isa't isa dahil ang kasalanan mayroong nasasaktan. Amen ba tayo doon? Hello, nandiyan pa ba kayo? Totoo ba yun? Pag may kasalanan, ay mayroong nasasaktan? Ayaw ng Lord na tayo masaktan. Pero siya ang tinawag niya sarili, siya ay healer. Yahweh Rofi, siya ay healer. Siya ang nagpapagaling. Papagalingin niya tayo sa ating mga karamdaman. Kaya meron din tayong tinatawag na disciplinary consequence. Dinidisiplina tayo sa Hebrews 12. Tingnan niyo. Hebrews 12, verse 5 and 6. Sabi rito, and you have forgotten the exhortation which speaks to you as to sons. Ito yung exhortation na nangungusap sa iyo bilang anak, sons, mga anak. Sabi rito, my son, do not despise the chastening of the Lord, nor be discouraged when you are rebuked by Him. For whom the Lord loves, He chastens. Okay? Kinakastigo niya. Kanyang minamahal, pinapalo niya. And scourges every son whom He receives. Minamahal ng Panginoon. Pag tayo dumadanas ng ganun disciplinary action ng Panginoon, dinidiscipline tayo. Normally, ayaw na sino man na siya dinidiscipline. Pero wala naman dinidiscipline ang Panginoon na hindi niya mahal. Pagka hindi dinidiscipline ng Panginoon, hindi niya anak. Kaya pag hindi ka dinidiscipline ng Diyos, baka kay anak sa labas. Putok sa buho. Hindi ka anak. Kaya ang tunay na anak, yung tumanggap kay Jesucristo, lahat ng nanalig sa Kanya, tumanggap at nanalig kay Jesus, John 1:12, pinagkalooban niya ng karapatan
bilang na maging anak ng Diyos. Upang ipakilalang anak ng Diyos, pinagkalooban niya tayo ng Espiritu ng kanyang anak. Nung tanggapin mo ang Panginoong Jesucristo, pinagkalooban. Bakit nung tinanggap mo? Dahil nung tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo, yun ang pagkatubos niya sa ating kasalanan. Pinawi niya ang ating kasalanan. Karapat-dapat na tayo sa panahanan ng banal na Espiritu. Walang relihiyon na ganyan ang aral. Wala. Tapos ang Holy Spirit ngayon, it's between you and Him. Ililid ka niya. Hello? Amen po ba tayo doon? Kaya maraming nauna, nahuhuli, at merong nahuhuli, siyang nauuna. Kaya kayong nahuhuli, baka kayo pang mauna. At merong nauuna, baka silang mahuli. Alam niyo kung bakit? Kasi ginagawa nilang common thing ang banal na Espiritong nananahan sa Kanya. Ginagawa niyang common thing ang blood ng Panginoong Jesucristo. Ginagawa niyang common thing ang Kanyang kaligtasan. Hello, nandiyan ba tayo? Amen ba tayo doon? Nais ng Panginoon na enjoyin mo yung company, enjoyin mo yung presence ng Panginoon. Kaya tinan niyo po. Sabi rin sa Proverbs 3 verse 11 to 12, tinan niyo. My son, do not despise the chastening of the Lord, nor detest His correction. For whom the Lord loves, He corrects. Just as a father, the son in whom He delights. Aking anak, ang saway ni Yahweh ay huwag mamaliit. Tinan niyo, saway ni Yahweh? Paano ka ba sasawayin ni Yahweh? Gagamit siya ng tao, gagamit siya ng lingkod niya, didiscipline ka niya, bibigyan ka niya ng instruction. Do not despise, sabi niya, aking anak, ang saway ni Yahweh ay huwag mamaliitin. Kung ikaw ay itinutuwid, huwag mababagot man din. Okay? Sabi mo sa katabi mo, man din. Huwag mababagot man din. Pagkat lahat ng mahal niya ay itinutumpak ng daan at ang anak na minamahal, sinasaway ng magulang. God is for us. He's not against us. Lakas natin yan. God is for us. He is not against us. Amen. Amen. Kakampi tayo ng Diyos. Hindi niya tayo iniiwan, ipinababayaan man. Amen. Susundan niyo pa ba ako? Oh, thank you, Lord. Diyos mo si Jesus sa cross, ito ang pinatunayan niya sa atin dalawang bagay. Sinan niyo. Ang forgiveness, mahal. Para lang tayo makareceive ng forgiveness, napakamahal. Bakit mahal? Buhay niya ang kabayaran. Para lang tayo mapatawad. Inako niya para tayo ay mapatawad. Kaya, ganyang kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Yan ay ultimate na. Ultimate. Wala nang pwede pang ipatuto ang Diyos. Ano pa ang pwedeng proof? Ano pa ang pwedeng patunay ng kanyang pag-ibig sa atin? Ikaw mapapatunayan mong pag-ibig mo yan sa isang tao kung ang taong ito ay handang mamatay para sa iyo. Nagigets niya ako doon. Pag nagliligaw, sasabihin niya, ako'y handang mamatay para sa iyo. Pero pagka kayo mag-asawa, ako ba'y papatayin mo ng gutom? Bakit hindi ka nagluto? So, una, yung forgiveness natin, napaka-expensive. It costs the life of our Lord Jesus Christ. Pangalawa, di ba kayo? Ikaw ay napakahalaga sa Diyos. Ang value mo, priceless. Walang pwedeng itapat. Buhay niya ang itinapat. Binili tayo sa malaking halaga. Alam niyo, para malaman mo ang value ng isang bagay, makikita niyo ito. Para malaman mo kung ano ang value ng isang bagay. Alam mo, meron kang lupa na gustong ipagbili. O bisikleta. Well, gawin natin simple. Gusto mo yung bisikleta, gusto mo ipagbili. Magkano ba presyo niyan? Ano po yan? 8.5. Ako, 8.5. Napakamahal mo magpresyo, sabi niya. Luman-luma na yung bike mo, 1955 yung bike mo. Luman-luma na yan, 8.5. Okay, tinan niya. Hindi bibilihin, di ba? Tapos, puro pudpod, puro kalawang, walang bibili. Okay, ngayon. Magkano mo yung bike mo? 100,000. Huh!
Luma-luma na yan. 18th century pa yung bike mo. Sir, ito po ang ginamit ni Jose Rizal. Di ba? Magkano ma-auction yun? 100,000? Napakamura, pwedeng milyon yun. Yun ang ginamit ni Jose Rizal sa panliligaw niya. Nakita niya ang point ka? Depende sa willingness na ibayad. Tama? Yun ang presyo. Kahit sabihin mong 8.5, sabihin mo, hindi. 500, mahal yan eh. Kailangan mo ng pambili ng biyo. So, sige, 250 na lang. Pero pag meron kang bike, depende kung sinong may-ari. Tama? Alam niyo ba na tayo ay pag-aari ng Diyos? Tapos, tinan mo, ang sarili mo, kontratuhin mo. Basta na lang. Di ba? Umaasta ka na parang ikaw pangkaraniwan. Umaasta ka na parang ikaw mumurahin. Umaasta ka na hindi mo yung dignidad mo. Amen ba tayo doon? Nagagets nyo ba sinasabi ko? Pakukuha nyo sinasabi ko? Hindi mo pinahalagahan. Samantalang tayo, mahalaga, binili tayo ng Diyos sa malaking halaga. Dito nga sa 1 Corinthians 6:19-20, tinan nyo. Sabi rito, do you not know that your body, itong katawan mo, that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God, and you are not your own. Yung palang katawan natin, nung tanggapin natin ang Panginoong Jesucristo, di ba, binayaran niya tayo ng malaking halaga, tinubos niya tayo, at ang pinantubos niya, buhay niya, di ba? So, bakit ka valuable? Kasi siyang may-ari sa atin. Bakit ka valuable? Kasi ang pinambayad sa iyo ay napakalaking halaga. Kaya sabi rito, for you were bought at a price, therefore glorify God in your body and your spirit, which are God's. Pahalagahan mo ang iyong katawan. Di ba kalimitan na ipagkakanulo natin ang ating katawan? Nagigets yung sinasabi ko. You're indulged in sexual immorality. Nakukuha niyo ba sinasabi ko? Ikaw ay indulge ka sa pornography. Nakukuha niyo ba sinasabi ko? Nahuhulog ka sa trap ng iyong emosyon. Nahuhulog ka sa trap ng iyong desire. Word. Sulat niyo ito. Obsession. Hindi po yan tatak ng pabango. Okay? Obsession. Pagka ikaw ay obsessed, you could do many crazy things that offends God. Nakaka-offend sa God. Amen po. At ang gusto ng Lord, ngayong araw na ito na ating inaalala ang kanyang paghihirap na nagawa para sa iyo at para sa akin, para makamtam lang natin ang buhay na walang hanggan, mapahalagahan natin ang buhay na ito na binili niya at tinubos niya sa malaking halaga. Amen po ba tayo doon? Amen. Sa Psalms 100, verse 3, kilalanin ninyo na ang Panginoon ay Diyos. Sabay-sabay. Isa pa. Mas malakas. Buong puso, ha? Buong puso. Kilalanin ninyo ang Panginoon ay Diyos. Siya ang lumalang sa atin at tayo'y Kanya. Tayo'y Kanya. Tayo'y Kanyang bayan at mga tupa ng Kanyang pastulan. Purihin ang Panginoon. Hindi ka mumurahin. Hindi ka isang mumurahing babae. Hindi ka isang mumurahing lalaki. Nagigets niyo ako doon? Mahalaga ka sa Diyos. Mahalaga tayo sa Diyos. Bago pa tayo sinilang, namatay siya para sa iyo at sa akin. Asa hapong ito, inaalala natin kung gaano kadakila ang patunay na tayo ay mahal na mahal na mahal ng Diyos. Amen po. Magkano ang iyong worth? Priceless. Priceless. You're so precious to God. Mahal ka ng Diyos. Huwag mo pabayang ipagkanulo ka ng iyong feelings.
Huwag mong pabayaan na ipagkanulo ka ng iyong obsession, ng iyong fleshly desire. At nilimot mo ang truth about God. Nilimot mo ang pagkakilala mo sa Diyos. Wow. Amen po. At ito ang time na tayo ay manumbalik, kilalanin. Amen po. Total. Pagka naman Biyernes Santo, nagpipinitensya. Kumukuha ng mga tinik, kinahampas ang sarili. Bakit sa halip na tayo magpenitensya, bakit hindi tayo manalangin ng pagsisisi? At aminin natin, Panginoon, binaliwala kita. Ulitin natin yan. Panginoon, binaliwala kita. Hindi ko kinilala ang pag-ibig mo sa akin na walang kapantay. Na ito ang ultimate proof. Ito ang ultimatum na, ultimate na patunay na ako'y mahal na mahal mo. Wala na akong hahanaping pagmamahal pa kundi maliban sa iyo, Lord, sapagkat hindi mo binibigo ang nagtitiwala sa iyong pagmamahal. Kaya narito po ako, Panginoon, buong puso at kaluluwa. Sabi niyo yan, Panginoong Jesus, tinatanggap ko po kayo bilang aking Panginoon, tagapagligtas at hari. At nawa po mula sa araw na ito, ikaw ang maging pinakamahalagang kasama ko sa buhay ko. In Jesus' name, Amen. Woo! Amen. Amen. Nung naglalakad nga ang Panginoong Jesucristo, this is John 1:29 at saka verse 36, sabi dito, the next day, si John the Baptist, si John na nagbabautismo, hindi apelyido niya yung Baptist. Yun ang kanyang ginagawa. Si John the Baptist. Sabi niya, he saw Jesus coming toward him. Patungo sa kanya, sabi niya, behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Jesus is the Lamb of God who takes away the sin of the world. So sa verse 36, tinan niyo, and looking at Jesus, as he walked, he said, behold, the Lamb of God. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Sabi mo na yun, nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ilang kasalanan ang inaalis ng Panginoong Jesucristo? Di ba tinanggap niyo sa kanina? O, ilang kasalanan mo ang inalis ng Panginoon? Ito, Hebrews 10 verse 10. By that will, we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. Once for all. Sa Tagalog. At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis ni Jesus, ni Jesucristo, sa ating mga kasalanan. Okay. Sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili, at siya sapat na. Yun ay sapat na. That's it. Sapat na. Sabi ni Jesus, naganap na. Sapat na. Hindi yung pagka ikaw ay nagkasala, ako kaya mahal pa ng Diyos. Tanggapin pa kaya ako ng Diyos. Hello, di ba, meron na ba kayong pagkakataon na dahil sa kasalanan mo, paulit-ulit mo nagagawa, tapos iyang-hiya ka na, tapos ikaw ay nakukondem sa sarili mo, tanggapin pa kaya ako ng Diyos? Hindi? Anong sagot doon? Ano ka? Yan ang sagot doon. Tanggapin ako ng Diyos. Ano ka? Namatay nga ako para sa iyo, hindi ko matatanggap. Hindi kita pwedeng linisin. Bakit ibig ba sabihin, ang kamatayan kong ginampanan ko para sa iyo, ay paulit-ulit kong gagawin? Sabi dito, minsan lang yung nangyari. At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Jesus, ni Jesucristo, sa ating mga kasalanan sa pamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili, at yo'y sapat na. That's it. Naganap na. Ano ibig sabihin nun? Yung nakaraang kasalanan, yung kasalanan nagagawa mo ngayon, at yung kasalanan na magagawa mo pa, ay pinatawad ng Diyos. Sa paglabas mo sa van, yes! Tena, magkasala tayo. Ang nakaraan, yung ngayon, tsaka pala yung magiging kasalanan pa natin, yung inventoy natin kasalanan, tayo pala iniligtas ng Diyos.
Yes, pwede na tayong magkasala uli. Pwede natin gawin yung gusto natin gawin. Minamahal ng Panginoon. Yun ang bunga ng hypocrisy. Yan ang bunga ng kapagiging hipokrito. Hindi yun makatotohanan. Ang pagtanggap mo ay hindi makatotohanan. Mga minamahal ng Panginoon, ang inililigtas ng Panginoon ay yung makatotohanan ang pagtanggap sa Kanya. Naniniwala ba kayo? Pati pagsamba yung sasambahin siya, tunay na sumasamba sa Kanya, ang hinahanap ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, sabi niyo sa John 4, verse 23, tinan niyo. Sabi ni Jesus, ngunit dumarating na ang panahon, ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay isasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Sapagat ito hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya. So marami yung sumasamba, lips lang. Pataas-taas ang kamay, paindak-indak, at saka yung pag-ganyan-ganyan. Do God care about that? Ang concern ng God is what's inside you. Kung ano yung nasa puso mo. Kung buong puso. Kasi pag-ibig sa Diyos ay buong puso at kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas. Hindi fake. Yan ang hinahanap ng Diyos. Amen po. By that will, we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. Minsan pa. Sa verse 14, for by one offering, He has perfected forever. Okay, ulit. Oh. He has perfected forever those who are being sanctified. Perfected forever. Nagigets nyo ba sinasabi ko? Na perfect ka, hindi ikaw ang perfect. Ang perfect ay ang tinanggap mo. He is the perfect offering. He is the Lamb of God who takes away the sin of the world. Tinanggap mo siya, your sin is taken away from you. Amen po. Kaya sa verse 17, tinan niyo. Tuloy pa natin para makuha ninyo. Amen po, tinan niyo. Then He adds, okay, dagdag na lang ito, sabi niya. Then He adds their sins and their lawless deeds. I will remember no more. Hindi ba yan ang magpapabago sa iyo? Kung gaano kanya kamahal, kung gaano niya tinitiis na si Diyos na hindi nakakaranas mamatay, ay makaranas mamatay, hindi lang basta kamatayan. Kinutya, pinutungan ng korona ng tinig, sinampal, piniringan, tapos sinampal. May hulaan mo kung sino ang gumawa niyan sa iyo. Ang kanyang balbas, ginanot. Alam mo kung gaano kasakit yun? Ginanot ang kanyang balbas. Tinuran siya. Oh, sino ang dumura sa iyo? Kaya't yung dura. Napakagrabing insulto ang ikaw ay duraan sa mukha. Maring sa tao okay lang, pero pag ang duduran mo ay Diyos, mahal ng Panginoon, hindi maliit na bagay ang ginawa ng Panginoon sa atin. Amen po. Pagkatapos, nung malalagutan na ng hininga, sabi niya, Father, forgive them. Patawarin niyo po sila. Hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Pagkatapos, huling hibla, sabi niya, naganap na. Tapos yung huling hininga niya, Ama, ipinagkakatiwala ko sa iyo aking espiritu. Tapos namatay siya. Ganun ang pag-ibig ng Lord sa atin. Now, pagka nagkakasala ka, yung patuloy mong ginagawa, ang sabi ng salita ng Diyos, si Jesus, hindi na muling mamamatay sa cross para sa atin. It is finished. It is the finished work of Jesus Christ. Amen po. So, ang pinatawad niya sa atin, past, present, future, upang tayo ay makamove on. Di ba laging salita natin ngayon, bagong salita yan, move on. Hindi ako makamove on sa iyo. Bakit? Ang pangit mo. Hindi ka Hindi ako makamove on sa iyo. Kung minsan tayo, may mga tayo na hindi tayo makamove on. Amen po ba tayo doon? Yung nagkasala tayo, nagkamali tayo, hindi ako makamove on. Because you do not know the grace of God. Because you heard that from me many, many times. Pero hindi nagsisink in sa iyong heart. Hindi nagsisink in sa iyong puso. Ang tungkol sa grace of God. Ang tungkol sa kagandahang loob ng Diyos. Hindi ka naman naligtas dahil sa iyong gawa.
Hindi ka naman naligtas at nakapapanatili dahil ikaw ay mabait. Bakit ka makakapasok sa kaharian ng Diyos? Alam mo, nandiyan sa ano, bakit kita papapasukin sa kaharian ng Diyos? Dahil ako po'y mabait. Taga-ayuda po ako eh. Pam! Cross. Hindi pwede. Ekes yun. Wrong answer. Kaya lang tayo makakapasok doon. Because I have Jesus Christ in me. Jesus. Bakit ganon? Siya ang Lamb of God who takes away the sin of the world. Yung kanyang blood ang siyang humuga sa atin, sa ating mga kasalanan. At yun, dahil tayo ay karapat-dapat, matatanggap na natin ang Holy Spirit. At pag natanggap natin ang Holy Spirit, sa John 14:26, ito, ang napakagandang balita. But the Helper, the Holy Spirit whom the Father will send in my name, He will teach you all things. Ulitin yun. He will teach you all things and bring to your remembrance all things that I said to you. Babalik niya sa iyo. Ipapaalala sa iyo. Tatandaan mo yun, sinabi ng pastor na mukhang in-check. Okay. Tatandaan mo yung kanyang sinishare sa iyo ng iyong sin, yung lawless deeds, He remember no more. Hindi na naalala ng Diyos. Hindi ba tayo, hindi natin, hindi ko makakalimutan yung ginawa mo sa akin. Kahit kailan, hindi ko makakalimutan. Ako yung nanalo sa loto. 100 million, kaya ako bumalik dito. Para ibibigay ko sa iyo. Noon yung hindi ako makabalik. Ngayon, tanggap na kita. Kalimitan. Ang mga tao, ang tinitingnan lagi ay yung mga material na maaaring i-offer. Physical na maaaring may offer. But God is so different. Iba ang ini-offer niya sa atin. Ang ini-offer niya sa atin ay ang kanyang wagas na pag-ibig. Ang kanyang dugo ang ini-offer niya sa atin. Amen po. Walang malilihim sa God. Tandaan nyo, God cannot ignore sins. Hindi niya pwedeng baliwalain ang sin. Kasi ginampanan na ng Panginoong Jesucristo. Akala mo ang sin ay wala lang? No. Hindi po. Sabihin, di pinatawad niya ang past, present, future? Yes. Pwede na tayo magutay mamaya. Patay naman ng Diyos, hindi tayo nakikita. Hindi po yung ating human way of thinking. Sabi dito sa Habakkuk 1:13, tanong niyo. Habakkuk 1:13. You are of purer eyes than to behold evil. You are of purer eyes than to behold evil. Ang mga mata mo ay pure and cannot look. Hindi man lang yan makatingin sa wickedness. Nakukuha niyo ba? Hindi man lang yan makatingin sa pornography. Hindi man lang yan makatingin doon sa mag-ina na nagsesex, na magkapatid, na magtiya, stepfather, mga, hindi yan man lang makatingin sa dalawang lalaki na nagsisiping o sa dalawang babae na nagsisiping. Hindi man lang. Why do you look on those who deal treacherously and hold your tongue when the wicked devours a person more righteous than he? Tagalogin po natin. Okay, tagalogin natin. Ang iyong mga mata ay malilinis at hindi makakatingin. Makatingin sa kasamaan. You cannot watch those. At hindi makakatingin sa kamalian. Bakit mo minamasdan ang taong masasama? Sabi niya, at tumatahimik ka kapag sinasakmal ng masama ang taong higit na matuwid kaysa kanya. We cannot. We will keep on praying. So in Jesus' name, pray tayo. Amen po. God cannot ignore our sins. For the wrath of God, for the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who suppress the truth in unrighteousness. Ibig sabihin ng suppress, sinisiil niya ang katotohanan. Ibig sabihin ito, he or she knows the truth. He knows the word. Tagalogin natin. Nahayag mula sa langit ang poot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanan at kasamaan ng mga taong sumisiil. Sabihin mo na yun. Ng mga taong sumisiil sa katotohanan sa pamagitan ng kanilang kasamaan.
They know the truth. Alam nila ang salita ng Diyos. Alam nila ang kanilang ginagawa, pero sumisiil. Pero ang poot ng Diyos ay naroroon. Amen po. Okay, tinan niyo po, hanggang verse 19 tayo. Verse 19. Ang maaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag, yamang inihayag ito sa kanila ng Diyos. Okay, sa verse 24. Kaya hinayaan. Okay, sabay-sabay. Hinayaan sila ng Diyos. Hindi niyo gusto yung salitang yan, mabitawan sa iyo. Kaya't hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruruming pita hanggang sa magumon sila sa paggawa ng kahalayan sa isa't isa. Nag-iisip, parang walang kasiyahan. Kumbaga, kung merong gluten sa pagkain, gluten sa sexual immorality, sa kahalayan. Mga minamahal ng Panginoon, hello, nandiyan ba kayo? Ito ang mabenta na nagtatagumpay sa ating kapanahunan ngayon. Ang pornography. Nasa tip lang ng daliri, pwede mong magawa kahit saan. Basta may internet. Mamanalangin tayo. Itatwa mo ang pornography. Itatwa mo ang kahalayan na nasilayan ng iyong mga mata. Heavenly Father, sabihin niyo yan, itinatatwa ko ang mga kahalayan na nasilayan ng aking mga mata. Patawarin niyo po ako. Ako po inanunumbalik sa iyo, Panginoon. Ibinababa ko ang aking buhay sa iyo, Panginoon. Patawarin niyo po ako, Panginoon, sa aking pagkagumon sa mga kahalayan. Hugasan mo ako ng ibanal na dugo. Linisin mo po ako, Panginoon. Bigyan mo ako ng bagong puso, bagong buhay mula sa araw na ito. Ako'y mabuhay para sa iyo. In Jesus' name, amen. Amen. This is the good news, number 3. He came and died and rose again to release us from eternal judgment. Para tayo marilis doon sa eternal judgment. Alam niyo ba, yung mga sinabi ko kanina ay mga temporal na discipline, yung temporal consequence. O, amen ba tayo doon? Now, gusto niyo tayo marilis dito, ganito po ang lugar na sasapitin ng mga taong babaliwalain. Ito, si Lord Jesus, ipinahayag niya ito, ipinakita niya ito sa Revelation 21, verse 8. Okay. But the cowardly, unbelieving. Kaya sa tingin ko yan po isang dalawang word na pinagdikit. But the cowardly, unbelieving. Yung naduduwag, natatakot sa future, natatakot na siya'y tumanda, na nag-iisa. But the cowardly, unbelieving, abominable, murderers, sexually immoral, sorcerers, idolaters, and all liars shall have their part in the lake which burns with fire and brimstone, which is the second death. Which is the second death. Amen pa tayo doon. Yun ang pangalawang kamatayan. Sa Tagalog, tingnan, Tagalog. Subalit malagim ang sasapitan ng mga duwag, mga taksil, yung bagang hindi niya maharap, hindi niya maharap ang buhay, hindi niya maharap yung katotohanan ng buhay, yung mga duwag, mga taksil, mga nagpasasa sa kasuklam-suklam na, ulitin niyo yan, nagpasasa sa kasuklam-suklam na kahalayan. Meron na kayo nasa isip niyo kung ano yung kasuklam-suklam na kahalayan. Kahalayan na, pero kasuklam-suklam na kahalayan. Okay. Tapos ituloy natin, tinan niyo. Okay. Mga mamamatay tao, mga mapakiapid, mga mangkukulam, nag-controlling, nag-a-apply ng witchcraft. Okay? Para masunod lang ang gusto niya, mag-a-apply ng witchcraft or anything, mag-a-apply niya. Mapakiapid, mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at lahat ng sinungaling, sila ibubulit sa lawa na naglalagablab na asupre na siyang pangalawang
kamatayan. Okay. Sabihin mo sa katabi mo, salamat sa Diyos, libre na tayo dyan. Alam ko kanina pa kayo nayayanig kasi ginagawa mo yan eh. Ginagawa mo yan eh, di ba? Hello, nandiyan ba kayo? Huwag ka nang tatanggi. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka nang tumanggi. Tatanggi pa ito. Di ba? Pero yan ang good news. He came to release us or to redeem us or deliver us from eternal judgment. Wala na tayo sa eternal judgment. Amen po. Sa John 5:24, tingnan nyo. John chapter 5, verse 24. Most assuredly, sinisiguro ng Panginoong Jesucristo, most assuredly I say to you, he who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life and shall not come into judgment. Shall not come into judgment. Isa pa. Shall not come into judgment. Isa pa. Oh, mas malakas. But has passed from death into life. Oh, to God be the glory. Amen. Amen. Kaya paglabas sa pinto, yes, pwede na tayo magloko ulit. Hindi natin kayo dindangin ng Diyos. Amen po. No one can mock God. Hindi natin pwedeng dindangin ang Lord. Romans 8:1, tinan niyo. Romans chapter 8. Kung titingnan natin ito, tingnan natin dyan sa Romans chapter 7, verse 15. Hindi ko maunawaan ang aking sarili. Sapagkat hindi ko ginagawa ang ibig ko, bagkus ang bagay na kinasusuklaman ko ang siya kong ginagawa. Yung bagang isinulat ko na sa aking New Year's resolution, hindi pa tapos ang January, nagagawa ko na. Okay? Sounds familiar? Ituloy po natin. Ngayon, kung ginagawa ko hindi ko ibig, sinasang-ayunan ko na mabuti nga ang kautusan. Kaya, hindi na ako may kagagawa niyon, kundi ang kasalanang nananahan sa akin. Now, alam kong walang mabuting bunga, bagay na nananahan sa akin, ibig kong sabihin, ang aking katawang makalaman, kayang-kaya kong magnasa ng mabuti. Sabay-sabay. Oh, mas malakas. Magnasa ng mabuti. Hindi ko lang magawa ang mabuting ninanasa ko. Tama? Okay, tuloy pa natin. Sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting ibig ko, kundi ang masamang hindi ko ibig, ang siya kong ginagawa. Kung ginagawa ko, hindi ko ibig, hindi na ako may kasagawa nito, kundi ang kasalanang nananahan sa akin. Sin nature. Meron tayong sin nature. Kasalanang nananahan sa akin. Okay, continue. Itong natuklasan ko. Kapag ibig kong gumawa ng mabuti, ang masama ay malapit sa akin. Tama. Ayaw mo nang magsigarilyo, bigla kang pausukan. Sexy pa yung nagpapausok sa iyo. Ikaw naman parang syoki, ayaw mo pa ng sigarilyo. Itong inatuklasan, kapag ibig kong gumawa ng mabuti, ang masama ay malapit sa akin. Sa kaibuturan naman ng puso ko, ako'y nalulugod sa kautusan ng Diyos. Subalit nararamdaman kong may ibang tuntunin sa mga bahagi ng aking katawan. May bahagi ka ng katawan mo na nagdo-dominate sa iyo. Nagkikrave. Sabi niya, mga bahagi, subalit nararamdaman kong may ibang tuntunin sa mga bahagi ng aking katawan at ito'y salungat sa tuntunin sa akin ng Diyos, sa aking isip. Dahil dito, ako'y naalipin ng kasalanang nananahan sa mga bahagi ng aking katawan. Kami naman ng Panginoon. Yung Holy Spirit na ipinagkaloob sa atin, we are endued with power from on high. Pagkatapos sasabihin mo, napaka-insulto sa Diyos. Ay mo, hindi ko mapigil. Lagi ko nagagawa. Ay, nagawa ko na naman. In Jesus' name. Pag sa Kanya ka nag-rely, you have to shift from self to the Savior. Gawin yan. From self to the Savior. Isa pa. Self to the Savior. One more time, please. You will make it. Magagawa mo. Because we are empowered. Hindi
hindi tayo inire-require ng Diyos ng isang bagay na hindi muna niya ipinut-in sa atin. Hindi niya tayo i-require ng love na hindi niya muna ipinut-in sa atin. Amen po. Umalis muna tayo rito, tsaka tayo babalik. Dito sa Romans chapter 5, verse 5, tinan niyo. Ang hope, hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa. Bakit? Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binuo sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob na sa atin. Ibig sabihin, nasa atin na. Na-pour out na sa atin. Kaya, hindi maaari yung sinasabi mo yan. Hindi ko kaya. Amen po. I can do all things through Christ who strengthens me. Amen po. Amen ba tayo doon? Amen. God is the strength of my life. Amen po na yun. Kulang lang tayo sa appreciation sa ginawa ng Diyos sa atin. At ang lagi nating tuon ay kung ano yung kulang sa atin. Natatandaan ko tuloy yung mga Israelite doon sa Numbers 21. Yan ang complaint nila. Nagreklamo sila kay Moises. Inalis mo ba kami sa Egypt para patayin sa ilang dito sa wilderness? Wala kaming makain ni mainom. Sawa na kami sa walang kwentang pagkain ito. Sawa na kami sa walang kwentang pagkain ito. Yun ay yung mana na binigay ng Diyos. Yung mana from heaven ay si Jesus Christ, symbolic. The bread of life. Yun yung sinasabi nila na walang kwenta. Nag-gets mo ba? Inalis mo ba kami sa Egypt para patayin ilang na ito? Sila ang umiiyak dahil sila pinahihirapan ng pagiging alipin ng Egyptians. So, yun ay symbolic. Tayo nasa wilderness ngayon, tayo alipin ng kasalanan. Pero tayo pinalaya ni Jesus. Alipin ng kasalanan, pinalaya ni Jesus. Alipin ng kasalanan, pinalaya ni Jesus. Alipin ng kasalanan, pinalaya ni Jesus. Umawit ng hallelujah, pinalaya ni Jesus. Ginapos ng relihiyon, pinalaya ni Jesus. Pinalaya ni Jesus, umawit ng hallelujah. Ginapos ng kasalanan, pinalaya ni Jesus. Pinalaya ni Jesus, ginapos ng kasalanan. No! Umawit ng hallelujah, pinalaya ni Jesus. He whom the Son sets free is free indeed. Pag sasabihin mo, wala kami makain ni mainom. Sawa na kami o sa ibang banda. Utang-uta na kami rito. Nasusuklam na kami sa walang kwentang pagkain ito. Our soul loth for this food dito sa pagkain ito. Ibig sabihin, higit pa ito sa worthless yan. Tinuturing na worthless. Alam niyo ang ginawa ng Panginoon? Pinadalan sila ng ahas. Doon sa ilang. Tinutuklaw sila ng ahas. O di na nga, matay sila. Marami na yung namamatay. Matahol pa sa pandemya kasi parang ang ahas madaling mag-breed. Ang dami. Pagdaan mo, tuklaw. Ngayon, lumapit sila, Moses, nagkasala kami sa Diyos. Yung pagkain galing sa Kanya, tinawag namin ng walang kabulan, nagkasala kami. Idalangin mo sa Kanya, paalisin ang mga ahas na ito. Dumalangin nga si Moses. Pero hindi, ang tugon ng Diyos, hindi alisin ang ahas. Sabi niya na ganito, sagot ni Yahweh, gumawa ka ng isang ahas na tanso. Tapos ilagay mo ito sa dulo ng isang tikin o pole sa dulo, ipulupot mo yung ahas na tanso. At pagkatapos sabi niya, at sino mang matuklaw ng ahas at tumingin doon, ay hindi mamamatay. Okay, yun lang ang solusyon. Yan ang sinabi ni Jesus sa John chapter 3, verse 14. Sabi niya rito, at kung paanong itinaas ni Moses ang ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao. Okay, sabi niya, para if I be lifted up, sabi niya, if I be lifted up, kung ako itataas, if I be lifted up, I will draw all peoples to myself. I will draw all men unto me. Ano yung symbolic ng ahas?
wickedness. Ano symbolic ng ahas? Sin. Yun po ang symbolic nun. Amen po. So, pag tinaas doon sa ilang, at pag yun ay pinahalagahan mo at natuklaw ka ng ahas, pagka ikaw ay nangingitim na, di ka na makahinga, at tumingin ka doon, patawarin niyo po ako, makakaligtas. Ganon din sa Panginoon. Pag ikaw ay natuklaw ng kamandag ng kasalanan, at sabi mo, Jesus, patawarin niyo po ako. Ikaw ay makalalaya sa kasalanan. May nais ng Panginoon na maging buhay sa atin. Gusto niyang pahalagahan natin yan. Amen po. Amen. Kaya tuloy natin yung ating kanina, yung Romans 7. Ito ang natuklasan ko. Sabi niya, kapag ibig kong gumawa ng mabuti, ang masama ay malapit sa akin. Sa kaibuturan ng aking puso, ako'y nalulugod sa kautusan ng Diyos. Subalit nararamdaman kong may ibang tuntunin sa bahagi ng aking katawan na itong nagsalungat sa tuntunin ng aking isip. Dahil dito ako'y naalipin ng kasalanang nananahan sa bahagi ng aking katawan. Kapag ang kalagayan ko. Meron ba kayo nadaramang gano'n? Kapag ikaw ay nagkakasalay, napuprostrate ka. Tapos, wisa sinasampal mo ng sarili mo, inulit mo na naman yan. Napakatanga mo. Nagagawa niyo ba yan? Okay. Simple ang requirements ng Panginoon. Instead na ikaw ay nakapokus sa self, you focus to the Savior. Sa tagapagligtas. Kabag-habag ang kalagayan ko. Sino magliligtas sa akin sa katawang ito na nagdudulot sa akin ng kamatayan? Ito ang tugon. Ang Diyos sa pamamagitan ni Jesucristong ating Panginoon. Salamat sa Kanya. Isa pa, ang Diyos sa pamamagitan ni Jesucristong ating Panginoon. Salamat sa Kanya. One more time. Woo! Salamat sa Kanya. Amen. Amen. Tapos, sa chapter 8, verse 1, kaya nga, di ba? Di nakaganyan ka pa. Kaya nga. Sige. Kayo na humirit yan. No? Kaya nga. Hindi na hatulang maparusahan ang nakipag-isa kay Kristo Jesus. Kaya nga. Yan ang ginawa niya sa cross. Yun ang dahilan kahit tiniis niya, kahit duraan siya. Sabi niya, ang puso ko'y nababagabag. Anong sasabihin ko? Ama, iligtas mo ako sa oras na ito. Ngunit ito ang dahilan kaya ako'y naparito. Ito ang purpose kaya ako'y naparito. Sabi ng Panginoon sa Kristo, Ama, mangyari ang iyong kalooban. Alam niya, sadya, alam niya, intentional, alam niya kung ano magaganap sa Kanya. Pero dahil sa Kanyang pag-ibig sa atin, this is the ultimate proof. Itong ultimate na patunay ang Kanyang pag-ibig sa atin. Walang kapantay. Kaya nga, hindi nahahatulang mga parusahan ang mga nakipag-isa kay Kristo Jesus. Bakit? Wala na ako sa ilalim ng batas ng kasalanan at kamatayan. Law of sin and death. Wala na ako sa batas ng kasalanan at kamatayan. Sapagkat pinalaya na ako ng batas ng Espiritong nagbibigay buhay, bunga ng pagkakilala, pakipag-isa kay Kristo Jesus. Ang pakipag-isa kay Kristo Jesus may bunga. At ang bunga nito, pinalaya na tayo sa batas ng kasalanan at kamatayan. Nasa ilalim na tayo ng batas ng Espiritong nagbibigay buhay. At ito'y bunga ng ating pagtanggap at pagkilala sa ating Panginoong Jesucristo. Then you will be enlightened. You will be enlightened. You will be well-guided by the Holy Spirit. Amen po. Amen. So yan ang gusto ng Lord na maranasan ng bawat isa. Kahit itong ikaapat natin ngayon, at ito na ang panghuli, yay! Amen. To give us eternal life. Gusto niya tayong pagkalooban ng buhay na walang hanggan. The wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, for the wages of sin is death. But the gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Sapagkat kamatayan ng kabayaran ng kasalanan, ngunit ang kaloob ng Diyos, ang kaloob, regalo, bigay, gift, walang bayad. Amen. Tingnan nyo, sapagkat kamatayan ng kabayaran ng kasalanan, ngunit ang kaloob, ang regalo, ang bigay ng Diyos sa atin ay buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen po.
sa 2 Corinthians 5:15, and He died for all, that those who live should live no longer for themselves, but for Him who died for them and rose again. Sa Tagalog, tinan nyo. Siya'y namatay para sa lahat, upang ang mga nabubuhay ay huwag nang mabuhay para sa kanyang sarili, kundi para sa kanya na alang-alang sa kanila ay namatay at muling nabuhay. Sabay-sabay, kayo naman ang bumasa. Ready? Okay, go. Oh, hallelujah. Romans chapter 6, verse 8 to 9. Ngunit tayo'y naniniwalang mabubuhay tayong kasama ni Kristo kung namatay tayong kasama niya. Ganito po yan. Yan nyo. Ulitin natin, ha? Ngunit tayo'y naniniwalang mabubuhay tayong kasama ni Kristo kung namatay tayong kasama niya. Alam natin si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. Wala nang kapangyarihan sa iyo ang kamatayan. Wala nang kapangyarihan sa akin ang kamatayan. Kahit tayo ay mamatay, tayo ay mabubuhay na maguli. Dahil sa Panginoon. Yan ang patotoo. The ultimate proof. Ang ultimate na patunay na ang mga nananalig sa Kanya ay may buhay na walang hanggan. Dahil siya nabuhay, mahaharap na natin ang buhay sa Kanyang pangalan. Amen. Amen po. Napakabuti ni Lord. Amen po. Kaya ang nais ng Panginoon, ito ay dito, manangan tayo. Tayo ay tayuan natin ito. Amen po. Ang good news, Jesus rose again. Ito ang good news. Amen. Good news, Jesus rose again. Si Jesus nabuhay na maguli. Kung kayo may kwintas na krus, at pagkatapos meron pang tao, diba, kung minsan yun ay pagmayaman, diamond. Kung diamond, walang tao, okay pa yon. Pero kung ito ay gold, tapos may tao na nakaganyan, nakalungangi, fake news yon. Kasi Jesus wala na doon sa cross. Siya nakaupo na sa kanang trono ng Ama. At siya nananalangin para sa atin. At tayo pinapatnubayan niya, at tayo pinapaalalahanan niya, dahil ang Diyos natin ay napakabuting Diyos. Amen po. Tanggapin po ninyo mga pagpapalang ito ng Panginoon, buong puso. And now may the Lord God bless you and keep you. And may His face so shine upon each one of you and be gracious to you. His countenance be upon you and bring you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, in Jesus' mighty name. Oh, amen and amen.